Ayan po, at sa Lunes po, abangan po natin sa ito pong darating na Lunes. Ano na ba ngayon? Huwebes na. Sa Lunes po, itong darating na Lunes ay abangan po natin yung dyan sa Senado na kung saan po ay iba na po yung Senate President sa Lunes. At yan po ay walang iba kundi si Loren Legarda. At nga po, yun ang sinasabi ko, na hindi talaga nagtatagal yung mga bobo at bira na lang ng bira, buka na lang ng buka ang bunganga, hindi mo na inaalam yung kung makakasira o hindi. Kaya ngayon dahil sa kabubuhan, pinalta na po siya ni Legarda itong si Soto. At yun nga po sa Lunes ay abangan po natin na iba na po yung magpipreside na as bilang Senate President. Yan. Ngayon, ang tanong po dyan, gusto ko ba si Loren Legarda? Well, wala naman po tayong choice kung basta mahalaga dito, napaltan yung bobo. At isa rin burikat yan eh. Ang kwan po dito, ang sa akin lang po dito, yung naisalba, itong mga 500,000 na mga OFW natin dito na posibleng mapauwi ng China. Doon lang po ako concern sa mga OFW. Kaya po kung ang tanong ay gusto ko ba si Loren Legarda, hindi po. Pero okay na rin. Basta napaltan lang itong bobo na Soto na ito na pagkayabang-yabang na akala mo alam na niya yung batas. Pero sabi ko nga po rito, ano man po dyan, wala po akong pakialam din sa mga animal na ito. Lahat yan, puro mga animal yan eh. Dito lang po ako may concern sa mga OFW na posibleng pauwi ng China. Siya po ang nagsabi na persona non grata na raw itong si ambassador ng China. Kung di ba naman gunggong talaga, hindi nag-iisip kung ano yung mga sinasabi nito. Kaya ang maliwanag sana rito, napakarami nating mga kababayan ang mga magsisiksikan na naman dito sa atin na walang trabaho. Kaya wala na nga tayong makain dito, wala na nga trabaho, at dahil hindi naman nagtatrabaho itong bangag na presidente, puro inuman, puro singhutan, puro tsuktsakan, pati buli niya, ay ewan ko. Kaya nagkaroon na yata ng diverticulitis na yan dahil nga pati ba naman yung puwet niya ay naku Diyos ko, kwento mga animal na ito. So yun po, at ganun pa man ay sige, abangan natin at sana magkaroon ng pagbabago dyan sa Senado kahit papaano. At dahil dyan, inapura na naman itong si Soto yung partial na wala pang penalty. Yung kaso na ikakaso kina Joel Villanueva, Jingo Estrada at saka ito kay Chis Escudero. At yun po ay drop pa lang daw yun. Pero sabi ni Lacson ay hindi rin mababago yung kanyang stand doon na talagang kasuhan. Anyway, wala po tayong kondon. Wala po tayong against doon sa kasuhan. Total talaga naman po yan eh. Ang Joel Villanueva nakita ko yung babae nito eh. Di ba? Nagkaroon po ng issue yan doon sa TISDA ba na yan, sa TISDA. Mayroong kanyan, mayroong kaso yan dati sa TISDA na kung saan ay yan ngayon ang sinasabi na na dismiss daw yung kaso nitong Villanueva nito, pero yung kini-question nitong si Boying Rimulya na mukhang panggatong. So ngayon, isa pa itong si Jingo Estrada, mayroon na rin pong mayroon na pong record yan na talagang kawatan din yan. So itong Chis Escudero ayan po, aminado naman po siya na galing sa sino ba yung drug lord ba yun or
Pogo Lord, yung yung nagbigay sa kanya ng 35 million ba sa kampanya niya. Anyway, lahat naman po yan. Ako, kung ang tatanungin nyo sa akin kung may malinis bang senador, may malinis bang congressman, wala po. No. Tingnan nyo yung nag-i-investigate yan yung, ngayon, nag-insufficiency in substance. Yung dalawang ihinain na impeachment case dito kay BBM. Insufficiency in substance. Ibig sabihin, wala raw pong basihan. So, yung dalawa. At ang presiding judge nga dyan, itong si Luis Trona, kung kukunin nyo, papansinin nyo habang nagsasalita yan, pangiwi-hiwi. Numingiwi na rin po. Pansinin ninyo. Ito yung sinasabi ko na congresswoman na yan ay mukhang drum, pinotol mo yung gitna, dinamitan mo ng Maria Clara na damit, ayan na si Luis Tro. Pero parang drum lang na pinutol yan. Pansinin nyo nagsasalay, pangiwi-ngiwi na rin yan, pag ganyan-ganyan na yung kunyan. Wala pong matino dito. Maniwala kayo sa akin. Walang matino sa inyo. Gusto nyo ako i-challenge? Gusto nyo, patayan tayo eh. Diyan tayo sa Lunita. Buisit kayo lahat. Pare-pareho lang naman kayo, mga animal kayo. Itong si Rapi Tulfo na, itong si Rapi Tulfo na kababalita lang ng isang araw na pinutulan ng ari. At ito, mayroon ipapakita ko lang na itong tarantadong ito, ang sinasabi, si Duterte daw ang ugat ng bulok na sistema. Rapi Tulfo. Duterte ang ugat ng bulok na sistema. Ay, ikaw, hindi ka bulok. Buisit ka. Kasabot mo itong si mga yap na itong AXIS na yan. Na isang kawatan. Lahat kayo mga kawatan. Ikaw, Rapi Tulfo, ang galing-galing mo magmumura-mura kung sinasabi mo dati itong si Mel Robles. Nung pagkatapos niya mag-hearing, ang bait mo na kay Mel Robles. Totoo ba yung bali-balita na 1 billion? Nagtatanong lang po ako, Nagtatanong lang ako. Ito ngayon, pakinggan nyo, Ito. Akala mo dati para sa bayan, pero nung nakaupo na, nagmukhang kaban. Ang kapang-kapang pagdating sa mahirap na mamamayan, pero sa buhayang mga politikong mayayaman, sunod-sunuran, ang kapal ng mukha para sabihin ang Duterte ang ugat ng bulok na sistema, magandang-maganda sa kanya ang administrasyong nagba dahil puro pangbubudol at nakawan lang ba. Doon kasi sila nagkakapera. Sa panahon ni PRRD, nakikinabang ang mga Pilipino sa dami ng proyekto. Pero ngayon, ubos ang kaban, walang mga proyekto dahil puro mga impakto. Mukhang masarap kasi ang buhay niya ngayon, naka-Viva Max Viva naman ang trapo. Ayan. Totoo. Naka-Viva Max. Dahil sa Viva Max, naputulan siya ng ayoko nang kunan natin yan, topic niya natin yan. Diba? Kaya, sa totoo lang, ito sinasabi ko na lahat kayo dyan, mga kawatan ng mga putang ina nyo, subukan nyo nga humarap sa akin. At sabihin nyo sa akin, diretso, mata sa mata. Ituro nyo sa akin mismo sa mukha ko. Ikaw, Birana, sabihin nyo sa akin, maling-mali yung sinasabi mo, mga kawatan, ang kongresista at mga senador. Sino? Challenge ko, alin sa inyo lahat dyan. Humarap kayo sa akin, ituro nyo, daliri nyo sa mukha ko. At sabihin nyo, hindi totoo itong sinasabi ko. Sige nga. Yun lang. Huwag kayong magpapatawag dyan sa Senado or di kayo dyan sa Kongreso. Dyan tayo sa Lunita para mas maganda ang laban. Kasi umaasa kayo lagi sa mga bodyguards nyo. Ay kung sinusunog ko kayo, mga bunbunan ninyo, mga hayop kayo. Nakakabuisit lang. Samantalang ito, Rapi Tulfo, Erwin Tulfo na yan, abay bilib na bilib yan kay President Duterte. Ngayon, yan daw ang ugat ng
bulok na sistema yung kay Duterte. Sinasabi ko sa inyo, sana buhay pa kayo pag nandyan na ako. Maniwala kayo sa akin, napakaswerte talaga ninyo. Sobrang napakaswerte ninyo. Dahil nagsasalita kayo na wala ako dyan. Pero kung nandyan ako, either sa Senado at saka sa Kongreso, magsalita lang kayo. Pag hindi ko tinabtab yung mga nguso ninyo. Hindi man ako sikat. Kaya walang chance na makapunta ako dyan. Kaya ang inaasahan ko na lang, yung i-appoint na lang ako nung susunod na presidente. Kasi kung sa boto-boto, wala po ako makuhang boto sa inyo. Dahil hindi naman ako sikat eh. Not unless kung ngayon palang ipakita nyo sa akin na parimihin nyo itong subscriber ng Birana Live Studio TV at kapag marami na yan, na pwede na nating ilaban niya sa politika, ay di sige. Pero hanggat ganito lang ang bilang ng subscriber natin, hindi pa po tayo po pwede. At sabi ko nga, yon ang problema sa ating mga Pilipino eh. Yung mga sikat lang ang kilala ninyo. Yung mga sikat lang yung mga kilala ninyo. Samantalang nandito, yung mga hindi kilala, hindi mga sikat, kagaya ko, ito ang totoong makakatulong sa bansang Pilipinas at sa mga taong Pilipino. Ganun lang po yan. Huwag nyo nang antayin na baka kaya parang gusto kong mag-volunteer na i-kuan ko na i-offer ko na itong sarili ko sa China eh. Bagay meron naman kaming nasimulang negosasyon, pero malayo pa mangyari yung binanggit ko dati sa inyo. Parang mukhang malabo pa yon. Dahil yun ay yung napipintong gira ay parang mukhang tahimik naman na. At parang gusto kong mag-volunteer sa China. Sabihin ko na bu-volunteer ko na yung sarili ko. Basta ang mahalaga, pa-operate lang ako ng F-16 na fighter jet nila para bagsakan itong mga animal na ito, mga magnanakaw na ito, mga ito. Bullshit ito, mga hayop na ito. Tingnan nyo, ito talaga, dito ako nagigigil dito kay Soto na ito eh. Imaginin mo, kung tinuloy-tuloy at nagkataon na itong ambassador ng China ay umuwi dahil ang sinasabi rin itong si Erwin Tulfo, lumayas kayo dito sa amin. Tingnan mo itong mga bobo na ito, dalawa itong bobo na ito. Hindi nila alam yung magiging epekto dito sa mga OFW natin na nandyan sa China. China, Hong Kong, Macau na yan, iisang China yan. Kaya nga mayroong one China policy. Isang China yan. Ay kung pinauwi ito lahat ng mga OFW natin, anong gagawin ninyo dyan sa mga OFW natin? Iputang ina ninyo. Sinasabi ko sa inyo, pag nangyari yan, ako ang mamumuno sa kanila. Ako ang maglilid sa kanya para sugurin kayo. Pagpugutan namin kayo ng liig, mga hayop kayo. Yan ang totoo dyan. Buisit ng mga hayop ito, mga bubo. Palibasa nga mga bubo. Kaya walang naidudulot na walang naidudulot na maganda sa bansa natin, kundi ang puro kamalasan. Dahil mga ito eh, mga isinumpa itong mga taong ito eh. Palibasa may mga sakit yan mga yan. Mga kaibigan, may mga sakit po kasi yan mga yan. Kaya nagpapansin na lang sila dito sa kawatan ng gobyerno ito para mabigyan sila ng
pampagamot nila. Tingnan mo yan kuan, ilang bilyon pala ang ginastos itong si mukhang panggatong na si Romualdez na ito. At gobyerno ang gumastos dyan. Kasi, yun po sinasabi ko. Pero itong mga kababayan natin na hirap na sa buhay, na may mga sakit, na nandyan sa PGH, hindi pa rin pala na ipapatupad yung sinasabing zero balance. Mayroon pa rin po palang binabayaran dyan sa PGH. Tarantado talaga. Dahil ang sinasabi nitong bangag na ito, zero balance na mangyayari dyan kung sa government hospital ka. Ay, ang problema kasi, mayroong tinatawag dyan na ward, may tinatawag daw dyan na yung private PGH yan. Ay, bakit hindi tanggalin yung mga salitang private yan dyan? At gawin talagang total lahat yan. Wala, may pasubali pa. Huwag kayo maniniwala doon sa sinasabi na zero balance na sa PhilHealth, Hindi po totoo yun. Mayroon po tayong lamang nangyari po yan na akala nila zero balance na, yung pala, mayroon pa palang babayaran. Tarantado talaga itong gobyerno ito. Wala nang matino talaga sa mga hayop ito. Ngayon, wala, hindi ganun ako kasaya. Kung mapapaltan man sa Lunes, itong si Soto na itong bobo na ito. Hindi ako ganun masaya. Ay, burikat din tong na ito Itong Ligarda na ito Burikat yan. Bilib na bilib kay kanyan dati. Ngayon, kung ano-ano na sinasabi. Naka-align din ito sa mga NPA itong hayop na ito. Baka hindi nyo bata-bata na Dioma season yan. Kaya sinasabi ko rito, para lahat yan, mga immoral lahat yung mga yan. Puro may mga sariling agenda lang nila ang nila dyan, pinapaandar. Kaya, yung iba tuwan-tuwa. Pero talaga nakakatuwa naman talaga mapaltan yung bubo na Soto na yan. Nakakatuwa naman talaga. Natutuwa din ako. Pero doon sa ang pinag-uusapan natin doon, kung natutuwa ba ako na si Ligarda, hindi ako natutuwa dyan. Pare-parehas lang yan. Ngayon, doon sa pagpapalit dito kay Soto na ito, talagang tuwang-tuwa ako. Dahil at least, nabunutan ako ng tinik sa dibdib, yung inaalala ko na dahil dito sa dalawang bubo na ito, itong Soto at saka Erwin Tulfo na ito, ay baka mapauwi ng itong mga OFW natin na mga 500,000 katao. Doon ako tuwang-tuwa. See? Madinin mo, naggagaling-galingan. Ultimo ng Supreme Court. Gusto mo pang diktahan? Ay, di bobo. Akala mo tali-talino itong mga hayop na ito. Lahat kayo dyan, walang matalino sa inyo, mga bobo kayong lahat. Sina-challenge ko kayo. Kung hindi totoo itong sinasabi kong lahat kayo dyan magnanakaw, mapasinado at kongreso, dyan tayo sa Lunita, tatayo ako dyan, idukdok ninyo yung daliri ninyo sa akin, na sabihin nyo sa akin harap-harapan na Mr. Birana or Birana, hindi totoo na kami ay mga magnanakaw. Sige nga. At para mapaaga na yung pagbiyahe ninyo sa sementeryo. Nanggigigil ako sa inyo. Buha ka ng ano nyo. Anyway, sa lahat po ng aking mga subscriber ay bagamat mayroon tayong konting pag-asa pa at
Hindi pa man natin nalilipol itong mga magnanakaw na ito, pero darating tayo dyan. Huwag kayong mag-alala. Tutudasin natin lahat yung mga yan. Wala tayong ititira dito, ultimo mga kaluluwa nito mga ito, sunugin natin. So, sunugin ko, hindi pala kayo kasama. Ako lang, para hindi kayo magkaroon ng kaso. Ako lang ang magkakaroon ng kaso. O, di yung magkakaso sa akin, pati yung susunugin ko. Anyway, sa lahat po ng mga subscriber ko, isa lamang po yung sinasabi ko sa inyo. Mahal na mahal ko po kayong lahat.